Ay, magandang gabi ho mga friend. Gulo-gulo pa rin. Puro impeachment pa rin nag-uusapan, ano? Dali. Ayon kay Atty. Enzo, ito yung vlog niya, oh. Retired Associate Justice Ascuna, talo daw ang defense. Sabi ni, pakinggan natin si Atty. Mamaya, kabunyog, idol, Atty. Enzo, no? Mamaya may tanong ako. Baka pwede mong masagot. Pakinggan muna natin siya. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. O mga kabunyog, matindi, grabe itong sinabi ni retired associate. Sabi raw, talo daw ang defense sa 3 araw na trial, talo daw ang defense. Ganon din ang sabi ni Dean Santa Maria, talo rin daw ang defense. Oo, di ba? Mamaya magtatanong tayo sa mga attorney, Justice Adolfo Ascuna. Talo daw ang defense sa unang 3 araw ng trial. Ano ito? Kabunyog BG Bajola, Kabunyog Merlinda Estrella. Kabunyog Don Henry, magandang araw. Shout out sa inyo, naka-live na po tayo. Ano ito itong si retired Associate Justice Adolfo Ascuna, napaka-fair nito. Kapag nagbibigay ito ng kanyang assessment, ng kanyang opinion. Lahat naman, Atty. Enzo, fair eh. Din Santa Maria, fair din. Atty. Igon Cayosa, fair din. Lahat naman ang nagsasabing panalo ang prosecution. Hindi naman basta-basta, puro sila, pakialam nila sa politika, di ba? Kaya si Associate Justice Ascuna, ano pakialam nila? Sinasabi lang niya kung ano yung obserbasyon nila. Hindi naman sila mga taga-kanto lang na kagaya natin na sasabihin natin na panalin patatalin defense o panalin prosecution, di ba? Ito yata, Atty. Enzo. Mamaya may tanong ako kay Atty. Enzo. Ano ito, mga kabunyog? Kahanga-hanga ito si Ascuna. Isa ito sa mga nirerespetong retiradong mahistrado ng Korte Suprema kasi napaka-talino ng kanyang mga sinasabi at napaka-fair. Napaka-fair. O ngayon, Kabunyog Francis Tesorero, shout out kay Ellen Conde, Alex Tolentino, kay Yorelinda Palomo, kay Edith Salve del Valle, blessed Sunday din po sa inyo. Chen Darby. Blessed Sunday, Atty. Enzo. Ito din tanong ko, tungkol dyan sa mga nagsasabi na talo ang defense, panalo ang prosecution, Atty. Enzo, di ba, apat yung articles of impeachment na yan, di ba? At inuna nga itong grave threat, Dahil ayon sa prosecution, ito ang pinakamadali, kumbaga sa pinakakabisadong-kabisado nila ang istorya nito. Siguro naman, di lang naman yung prosecution, tayo, kabisado na rin natin yan. Buong mundo nga nakakita yan kung paano nila pastangan ni itong si Sayad, ang presidente ng Pilipinas, mag-asawa pa, di ba? Ito tanong, ba, Atty. Enzo, sana sagutin mo to, kabunyog, Sana makarating to kay Atty. Enzo, mga boss. 4 yung articles of impeachment, di ba, Atty. Enzo? Ayon sa sinasabing batas, isa lang sa 4 na yan ang makumbik si Sara, tapos na ang boxing. Di ba? Kaya ito ngayon ang tanong ko, Atty. Enzo, inip na ang mga tao. Siguro naman, mantakan mo isang testigo, 3 araw binubusisi yung agent ng NBI, di ba, Atty.? Tapos hindi pa tapos, meron pang isasalang ulit bukas na naman, tungkol na naman dyan sa grave threat na yan, na sinasabi na malakas talaga, napakalakas naman talaga, puta. Sino naman, paulit-ulit naman tayo, di ba? Kung ikaw meron kang nalamang banta sa buhay mo, napakatanga mo naman kung ang desisyon mo, ikumonta ka rin na papatay doon sa nagbabanta sa'yo. Di ba, attorney? Ngayon ako, sabi nung kapitbahay ko, nalaman ko na papatay ako, puta. Ano nga naman ang gagawin ko?
Hahanap ako ng, pre, pag pinatay ako ng kapitbahay ko, patayin mo rin ha. Ganon, hindi naman ganon. Siyempre, punta ka dapat sa pulis, bablatter mo, at sabihin mo kung sino yung nagchuchu sa'yo na nakaalam ng plano ng kapitbahay mo na ikaw ipapapatay. Di ba? Ganon lang kasimple eh. Hindi yung Romanov na kamputan na. Manda. Tapos, katarantaduan yan. Balik tayo sa tanong natin, Atty. Enzo. No. Di ba, mas madali ito ha, pabor pa to kay Sayad, Atty. Enzo, sa totoo lang. Kada matapos ang isang article of impeachment, sana magkaroon na ng butuhan kung guilty, kung acquitted, or convicted. Kasi, hiwa-hiwalay naman yan, di ba, Atty.? Iba-ibang klaseng articles of impeachment yan. May bribery, may unexplained wealth, o whatsoever, di ba? Yan nga, yung grave threat, o, ha? Kada isa, kunyari, natapos yung grave threat, o, magbubutuhan na yung mga kagalang-galang at kapitapitagang mga judges na napakatataas na mga pinag-aralan na mga senador ng bansang Pilipinas. Di ba, Atty. Enzo? Sa palagay mo, Atty. Enzo? Total, halos sa itsura ng dating, halos alam naman na ng buong Pilipinas kung sino ang mag-a-acquit. Yung lamang na for acquittal. Gaya nito, si Pia Cayetano, saka yung kapatid niya. Si Kimo, di 3 na. Sino pa? Si Baba, 4 na. Sino pa? Di natin alam yung 2 bilyar. Di 6 na. Ilan na lang. Di ba? At saka dyan, Atty. Enzo, di ba? Opinion ko lang to, Atty. Enzo. Sana makarating to sa'yo. Alam ko naman na magkabunyog tayo eh. Di ba? Nagampanya pa nga rin ako natalo lang tayo eh. Alam mo na yung mga tao, kung sino yung tanga, yun ay binoboto. Di ba, Atty. Enzo? Well, ito sa akin, Atty. Enzo. Sana makarating ito. Sana makarating din kay mapag-usapan ninyo ni palagay ko papayag si Secretary Ronald Llamas dito. Pagkatapos itong articles of itong number 4 na to na grave threat, magbutuhan ha kung guilty, kung acquitted or convicted si Sara. Kasi ibang kaso yan eh. Di ba? Di makakatipid pa ang gobyerno. Mantakin mo magkano inuubos na pera dyan. Kada isang articles of impeachment na tinatalakay dyan. Isa lang naman ang kailangan. Tapos na yan. Tapos na ang boxing. Di ba? Atty. Enzo. Di ko niya. Natapos na yung articles of impeachment na grave threat. Pagbutuhan agad ng mga kagalang-galang at kapitapitagang mga senador. Di ba? Kunyari, na-acquit. The next, yung susunod na naman, articles of impeachment. Kasi 4 nga eh. Sa 4 naman, isa lang ang kailangan eh. Di ba? Simple. Kaya to. Kung na-acquit, ito si Sayad dito sa grave threat na to, dahil napakagagaling ng mga defense. Sabi ng mga defense, lalo si Ponga, ng puta. 10 out of 10 daw, napanalo sila. Sabi naman ni Jervix Luistro, 10 out of 10 din, napanalo ang prosecution. Pero kay Ponga, panalo sila. Di magkakaalaman na, di ba? Kung sino ang nanalo o hindi. Kagaya ito, sinasabi nila Justice Ascuna na sila Mel Santa Maria na sa 3 araw na yan, lamang ang prosecution. Di ba? Galing din naman nung nakita mo naman kung gaano bumanat yung magagaling na defense lawyer ni Sayad. Lalo yung babae, ito yung season. Ang galing ng season. Season yan. Isipin nyo, i-impeachin nyo ang ibinoto ng 32 million. Kinantok ako, gago. Anong connect? Tangin ng maski ba 100 milyon ang bumoto dyan nagnanakaw eh.
Ano nga naman payagan ng ano, di ba? Anong gagawin, di ba? At least magkaalaman na, di ba? Kung anong gagawin ng taong bayan, hindi yung inip na, karami na, halos lahat, pinanonood ko yung sila Ronald Llamas, sila Barry Gutierrez, talagang nawiwindang na sila sa dami ng, tawag ito, objection, Your Honor. Nagsasalita pa lang yung prosecution, sabi agad ng mga defense, objection, Your Honor, objection. Ina niyan, gago. Binilang ni Cielo Magno kung ilan ang objection, puta 47 daw, anak ng putang ina. Ano yan? Pera ng bayan ang inuubos niya dyan sa kahihiring na yan. Kaya nga si Sayad, anak ng puta, nag-request na siya ng sarili niyang caterer, anak ng putang ina, frigidaire, ano ba? Puta na, baka payag ng payag ito kongreso na ito. Ito senado na to. Baka maisipan ni Sayad pagpapasok ng sanlitsong baka dyan sa loob para pakain sa hihimayin ng mga chef. Tangina nyo. Papayag kayo, Senado, na magkakaroon ng sariling caterer si Inday Sayad? Putang ina, ano yan? Ha? Pinaharap siya para sagutin yung kanyang malaking kabalbalan. Oo, sa totoo lang. Ang laking katarantaduhan, ewan. Kung papayagan niya na magdadala ng sariling frigidaire, buta, nanginang yan. Ewan. Atty. Enzo, di ba, sa palagay mo, tama ba ako? Di kunyari, natapos na itong article of impeachment nito na grave threat. Butuhan na. Bigyan siguro, let's break po. Yan, di ba? 1, 2, 3, Lunes, Martes, Merkules. Tapos, pahinga, di ba? Di sa pahinga na yan, 3 beses ang linggo, di ba? Hearing na yan kay Sayad na yan. Di meron pa. Pwede na silang gumawa ng di sa susunod na Lunes, meron na silang desisyon kung ina-acquit nila si Sayad dito sa grave threat o kinukumbik nila. Kung na-acquit nila, di tuloy pa. Meron pa naman 3 natitira. Ngayon, kung nakumbik, pabor kay Sayad, hindi na matutuloy yung iba. Kasi convicted na siya Di ba, Atty. Enzo? Ano sa palagay mo? Tama ba ako? Yun. Hindi na maghiatapon ng pera kasi ang habol lang natin, isang conviction lang Hindi naman kailangan makumbik siya sa 4 Di ba, Atty. Enzo? Sana makarating sa ito, mga friend, ha? Puta mga boss, konting ulan, ito Davao, grabe, This is Citizen. Ayan nakikita nyo na yan Teka muna, tanong natin, nasaan na ba si Pulong? At lalo na si Baste. 51 billion, nasaan na? Ayan na lumalangoy na naman ng mga taga Davao. Asa si Baste sa Netherlands pa rin ba? Ano ba yan? Kawawa naman itong mga taga Davao. Iniwanan na kanilang mga mayors. This is Citizen. Ayan Grabe ng mga boss. Hindi pa. Grabe talaga. 51 billion. No? Excellency. Baka pwede mo ng tapusin mo yung paghihirap ng Davao. Puta. Asa na ba yung kay Baste? Yung pinagpapaliwanag na bakit niya ginawang basurahan yung harap ng walang kaingay kung sumagot na si Boy Tato doon sa sinabi ng DNR na 5 days para paliwanag niya ba't niya ginawa yung bagay na yun. Asa na yung Department of Interior Local Government? Payag ba? Di ba sakop niya yan, mayor na yan, si Baste? Walang parusa. Hanggang ngayon, payat na, putang ina, mura lang ng mura kay PBBM na, di ba? Puta, yan? Wala ba kayong wala bang sa totoo lang, DLJ, walang mayor na gumawa niyan. Mula nung nagkaisip ako, wala pa ako narinig na mayor na gumawa ng ganyan kawalangyaan sa gobyerno. Ginawang tambakan ng basura.
yung harap ng DNR. Walang gumagawa niyan. Si Basti lang. Si Boy Tattoo lang. Oh, di ba? Ito yung mga gago. Ulan man yan o bagyo. Pagmahal mo ang bansa, kaya mong magsakripisyo. Bagyo ka lang, mahal namin ang Pilipinas. Putang na hayop ah. Peace rally raw to. Oh. Takin mong inaabot itong mga gago na to. May mangyayari ba dyan, mga gunggong? Pero kung bayad sila, di okay lang, di ba? Sa totoo lang, Atty. Enzo, kung gano'n ang gagawin ng ano ko, di ba yung punto ko, Atty.? Di ligtas si Sayad, hindi na siya mabubulat ng todo, yung mga, kung ano-ano mga bank accounts niya, hindi na, tapos na agad eh. Convicted na siya eh. Bakit pa itutuloy? Hindi naman kailangan makumbik siya sa 4, di ba? Gaya nito. Bilyon-bilyong piso ang umano'y transaksyon sa joint bank accounts ng pamilya Duterte at ang nagdeposito raw ng pera sa kanila ay mga umano'y drug lords. Naungkat din sa Kamara na hindi tugma ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang bilyones na mga transaksyon sa bangko. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano-ano pa yung mga pinuna sa yaman ng bise sa impeachment hearing? Cheryl, aabot sa 6.77 billion pesos yung pinunang red flags ng AMLAC o kay nahinalang bank transaction. 6.77 billion po. Tanginang yan. O, Sayad, hindi na yan maungkat kung magigilty ka na, makukumbi ka na dito sa grave threat. O, uwian na. Tipid. Nakatipid ang gobyerno sa gagasusin sa kakapakumbik sa'yo. O, di ba? Kaysa tapusin lahat yung articles of impeachment na yan, 4 po tayo na. Isa lang naman ang kailangan. Tama ba ako, Atty. Enzo? Tuloy natin to. Ni Vice President Sara Duterte at asawang Attorney Mans Carpio, kaya laking pagtataka ng mga kongresista. Paano nangyari na nasa 88 million pesos lang yung kanyang total declared net worth ni VP Sara sa kanyang 2024 SALN, gayong bilyon-bilyon ang dumadaloy na pera sa kanyang bank accounts. Press release online gusto. Nung idigay na 88 million ang salin niya, putang ina. Imposible na nga yun eh. Pero imposible talagang yun lang ang pera niyan. Lalo naman si Digong. 27 million lang daw yata asset ni Digong. Harap-harapan na ho, winawalang yan itong mga Duterte na ito. Ang mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, Duterte pa rin sinisigaw itong mga demonyo. O, di ba? Tuloy natin to. Pero umattend sa hearing under oath, ayaw. Ganyan ang patutsada ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opening statement sa ikatlong araw ng impeachment hearing ng House Committee on Justice. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila, ginagaslight pa tayo. Kung ayaw humarap ng Vice-Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Si VP Sara kasi no-show ulit bagamat hindi siya required na dumalo. Ang hearing sumentro sa alegasyon ng mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Dito binulatlat ang kanyang bank reports at ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mismong si Ombudsman Boying Remulla pa ang humarap sa pagdinig para sa SALN ni VP Sara.
Base sa datos ng Ombudsman, 80 million pesos ang itinaas ng net worth ni VP Sara mula 2007 hanggang 2024. Sakop niyan yung naging Vice Mayor siya ng Davao City hanggang maging Vice President. Mula 7 million pesos noong 2007, naging 88 million pesos. Puta na, 7 million ang declare niya. Nung 2007, ngayon 88 million na. Nagtataka na sila pero biglang nabulat-lat ng puta na, billion. 6.77 billion ang puta na umiikot sa bank account na ito. Puta ng kapal na mukha nito, no? Ang net worth niya noong 2024. Pero simula 2019, tumigil ang bise sa pagdedeklara ng detalye sa kanyang cash on hand o bank deposit. Mismong opisina ng Ombudsman ang nagkumpirma niyan. Kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Eh di wow. Umpisa pa lang yan. Nang sumalang na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, dito na lumutang ang red flags sa yaman ng bise, pati ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Isa sa pinuna ang 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions ng mag-asawa. Base sa records mula 2006 hanggang 2025, nasa 630 ang kabuuang covered transactions o yung mga transaksyon na lagpas sa 500,000 pesos. Habang 33 naman ang suspicious transactions o yung mga kahina-hinala. Sa transaksyong yan, 3.77 billion pesos ang nakita sa accounts ni VP Sara. Habang ang 2.99 billion pesos naman ang kay Attorney Carpio. Tanong ng mga kongresista, paanong bilyones ang transaksyon ng bise kung milyon lang ang net worth niya? Hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth in a previous Si Ridon ho ito, si Ridon. reporting. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Bilyonarya naman pala ang bise. Sa 2024 SALN po, ang nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na Akbayan, sila na. Dahil ungkatan ng bangko ang galaw ng pagdinig ngayon, umiksena ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Iginiit niya na kung walang court order, dapat hindi payagan ang pagsapina ng komite para sa mga sinasabing suspicious transactions. Pero belta ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Iba po yung exception Talaga ito Marcoleta, mag-ama na ito pares. Tagina, pares may sira sa ulo yata ito eh. sa court order sa exception in cases of impeachment. And I believe that the reason is very clear because we are here speaking of accountability of public officers. bukod pa kasi sa mga suspicious transactions, ayon pa sa AMLAC, may 44 na confidential reports silang natanggap mula sa mga bangko mula 2017 hanggang 2026 kaugnay sa mga transaksyong may kaugnayan umano sa drug trafficking, graft at corrupt practices at malversation of public funds. Kaugnay ito sa mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakasangkot umano ni Attorney Carpio sa 6.4 billion pesos na shabu importation noong 2017. Isa pang lumutang sa pagdinig ang isiniwalat ni dating Senator Sonny Trillanes, ang pagpasok umano ng pera sa pamilya Duterte galing umano sa mga drug lord. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Aabot daw ang halaga sa 2.4 billion pesos mula 2003 hanggang 2016. Sabi pa ni Trillanes, may kopya siya ng naging transaksyon sa pamilya Duterte. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong De Mesa ng mga dokumentong nagpapakita
ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Cheryl, kinumpirma nga ng AMLAC yung 18 bank transactions na randomly selected ni ML Party List Representative Leila De Lima sa annex na prinisinta nga ni Trillanes. Ibig sabihin, totoong nag-exist yung mga transaksyon. Kabilang na riyan ang umano'y 3 payouts mula sa umano'y drug lord na si Sammy Uy. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa Cheryl. Namantakin mo yan, Sarah. Kaya dapat kada isang impeachment, butuhan agad para hindi na magalugad tong mga ganito. Makakatipid pa ang gobyerno. Kasi, diyan pa lang sa totoo lang, Atty. Enzo, pag na-acquit si Sayad dyan sa grave threat na yan, magulo na tao. Magulo na tao. Kasi nakatutok ang tao sa Senado kung anong gagawin itong mga kampo ni Duterte. Di ba? Yan lang yan. Mag-collab na tayo mga boss. Sana masagot ni Atty. Enzo to. Kabunyog, idol. Baka pwede niyo sagutin ni ni Sec Ronald Llamas, no? Kung pwede yan, ganyan. After one article of impeachment, butuhan na agad. Para hindi... Alam nga naman kasi, tatapusin yung 4 na articles of impeachment. Puta na, aabutin ng hanggang Pebrero pa. O, di ba? Isa lang ang kailangan naman, di ba? O, baka pwedeng yan, di ba? Pwedeng idulog sa Supreme Court. Mary Lebron, shout out na. Divni si Rox, no skipping ads. Ha? Maria Neri, Lokban, shout out. Grabe po. Bongga ang witness. Parang princess. O, di ba? Paano kung sabihin nito si Sayad na pwede ba maglitsong kami rito? Dito sa loob ng Senado. Putang. Raul Villanada, shout out. Tagal na wala. Kamusta po, Kuyang Rox? Long time no see. Yun nga. Patulad ng dati, patuloy pa rin ang paglaban mo sa mahiwagang mundo ng mga DDS. Bakit kasi hindi na lang sila na lang ang maglokohan, di ba? Wala Damay tayo Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Raul ulit Sa isang banda, mga nakakawawa rin. Mga nakakawa rin sila, mga DDS. May mga sapi na yata, totoo, talagang matagal na may sapi yan. Lahat sila. Ba't nga di kong lahat, unang tingin ko pa sa gago na ito, ako baliw tong hype na to Raul Villanada ulit. Nakalantad na ang mga ebidensya ng panluloko. Naniniwala pa rin, lalo nasa kwentong maleta. Raul ulit mga talaga mga tanga talaga. Ano ba kasunod ng threat? Di murder na yon, walang conditional yon. Magagaling yung mga abogagong nakakuha niya Sa MJ, shout out. Harox, sira uli si Sara, parang labandera namin. At magnanakaw pa, masyadong inggitera. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Hoy! Tinamaan ka ng lintik, pati Panginoong Jesus, sinasama mo dyan. Baliw. Baliw ka talaga. Kagaya ng amo mong si Sayad. Puro masira ulo nga Pero hindi yan papayag si Sayad ng ganyan lang yan. May iniisip yan, putang ng gago yan. Dadana kang dugo, totoo. Hindi papayag basta-basta bababayan. Apolinar Tolentino, maghanda ka na, nanusartan. At yung high blood tester, sa Lunes, July 13, kasi sasakit na naman ang ulo mo at maha-high blood ka na naman, Karox. God bless your family. Ikaw din, Apolinar, Maglaano ka na rin, Bukas na yun, Shirley J. Zero. Magandang gabi po sa inyong lahat, Karox. Naku, yung rally naman nilang yan, wala yan. Hindi yan susuporta ng mamayang Pilipino. Utak didilis lang ang mabobola nila. Mga zombie. Nagpaulan na
pampadoktor yung mga binayad sa kanila pag sila ang nagkasakit. Mga siraulo nga. D-Zed, shout out. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi, D-Zed. Kalate Baya, my friend, shout out. Good evening, Karoke. God bless your family. God bless your family, Kalatni. Ginabi na naman ako, Kalatni. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Grabe na po talaga ang hayop nila. Naway alisan ng pensyon, mga putragis na yan. BBM, yun nga, BBM. Di ba pwede tanggalan ng pensyon yan, mga retarded general na yan? Hanggang kailan kayo babastusin ng mga ito, kabilang mga kabinete mo? Sobrang nakakapundi na dapat nang ikulong lahat ang mga Duterte-taning. Lord, kau na po bahala sa mga kasamaan nila. Salamat Sir Rox, kapal nyo, no? Ingat po and God bless us all po. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Sana okay ka na. Bukas kwento na tayo. Ikaw na. Good day, Manong Roque. Parang duda ako sa binabalak ni Inday Sira. Sara. Ako din nga Pastor Baka parang sa pelikula yan na ang teroristang nakadisguise na catering service at ipapasok niya sa Senado. Desperado na siya at ang mga kampo niya di sila nagwawagi kasi kailan hindi nakakaisa ang mga baliw. May kanya-kanya silang buhay at kaisipan, kabaliwan pala, kaisipan, kabaliwan. Ay po dagitoy agbagtit. Bastor. Nag-Ilocano ka naman. Ray Santos, shout out. Basta DDS, makademonyo yan. Ang totoo. Ray Santos ulit to. Ang kampon nga ni Satanas putang ina mga to yung tatay nilang kakarton, nandun nakakulong sa putay na. Ay nako Lord. Ray Santos ulit to. Ito mga DDS, pati pangalan ng Panginoong Hesus ginagamit, mga demonyo talaga. Ang Diyos nyo, si Digong nyo, hayop ka sa panahon ng Digong nyo, maraming mga flood control project pero tinulungan ng halimaw na si Digong nyo na pinalaya pa ang mga plunderer na pinakulong ni Pinoy. Gumising kayo mga ungas. Ay may nakapasok na isang tanga rito. Binura ko agad Bawal ang tanga rito. Putangin na kayo. Okay, manunood dito. Hindi kayo kaya hindi nga ako nagla-live Kasi pag nag-live ako, papasok yung mga demonyo na yan, mga trolls. Nung panahon nito si Francis Leo Marcos daw, daming trolls. Nagla-live ako kasi noon David Alin Mendoza, shout out Good evening po, Karox. May katwiran naman po pala si Inday Sayad. Kasalanan naman pala ng Malacanang kaya ginasos niya kaagad ng 125 billion. Kasalanan pa nila. Tangin na ka. Inday Sayad. Talagang may lahing makapili ang pamilyang yan nagturo na kaagad kung sino ang may kasalanan sa paggasta niya ng confidential funds niya. Inamin niya na din na talagang may anomalya sa paggastos ng confidential fund budget niya. Ganun nga katanga, putang. Bobo. 3JC of shout out Talaga Sir Rox, gusto ng kampo ni Sara, meron silang sariling caterer. Social at demanding Well, as long as sila ang magbabayad, why not coconut? Hindi nga ang problema nga, puta, baka ipapasok na mga chef daw puro pa. Nako, alam mo 3J Shop, hindi yan titigil ng gagawa ng kahayupan yung hayop na yan. Demonyo nga Bakit Sir Rox? Di ba masarap ang pagkain ng Senado? Bakit si Kimo? Sarap na sarap kumain habang nagsesesyon. Oo nga, di ba na? Oy, mga cook ng Senado, sarapan nyo ang luto. O kaya sa 5-star hotel umorder ng pagkain para naman di madismaya ang mga DDS sa Senado. Kapal na mukha, friend? PJ Shop ulit Sir Rox, ang sabi ng Diyos, huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Hindi na kinilabutan yung mga nagrarally na yan. Ang nakakatakot Sir Rox, ang parusa ng mga yan. Yung mga nakikinig naman sa rally, tuwan-tuwa pa.
hindi nila alam ang parusa ng Diyos sa mga lumalapastangan sa kanyang pangalan. Alam mo, PJ Shop, yung mga lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon, yung mayaman, hindi ba, Iglesia, hindi ba, KOJC, hindi ba, Joel is Lord? Tingnan nyo. PJ Shop po dito. Alam mo, Sir Rox, yan si Sarah, hindi araw-araw pabor sa kanya ang kung ano mang gusto niya dahil may gold siya, may guns and guns. Pero ang tadhana, Sir Rox, hindi mo mapipigil. Walang sino man ang makapipigil o makakaiwas sa parusa, tadhana. Akala lang nila na biro-biro lang ito. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Si Digong nga, nadala sa ICC, untouchable yan. Walang sino man ang makaka-aresto sa kanya, pero nasa ICC siya. Kasi nga, Sir Rox, ang kasamaan may hangganan. Totoo naman, friend. PJ Shop ulit Wala nga sa dictionary ang word na conditional threat. A threat is a threat, period. Ewan natin kung paano i-spin around ng defense ang salitang yan. Na-spin na nga, kaya raw nasabi ni Sayad dyan kasi nga may banta raw na Romanov. Nagpalusot nga ang mga bruhang Sara. The freedom of speech daw yun. Wow. Kaya nga, Sir Rox, ang Pilipinas ay adapt na kultura ng mga Duterte. Pagmumura, pambabastos, paglalapastangan sa Diyos, mag-wake and bake, na proud pa si Kitty, na magsalita ng pananakot dahil freedom of speech niya yun. Ito ang mga impluensya ng Duterte sa mga tao. Totoo Jojo, shout out tol. Happy Sunday tol. At subscriber lang niya. May kang kaso na kan tapos ganito pa napapanood sa TV. Marilo Pabian, shout out na ka. Blessed Sunday po tayo. Grabe ang panggugulo ng mga kampo ng kadiliman. Talagang hindi sila nagpapahinga. Ano kaya ang plano ng side ni Sara? Pero ang malinaw, wala siyang pakialam sa pondo ng bayan. Imagine, gustong magsariling upuan si Sara nang maging comfortable kuno ang Reyna. Magdadala ng sariling rep, sariling caterer. Para saan yun? At isa pa po, kahit magkantapawis sigaw nila, hindi sisirain ni General Browner ang imahe ng AFP, lalo na papalapit na siyang mag-retire, diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Analisa Apolinar, Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, Sabi Tia Delio, grabe no, Sir Rox. Feeling VIP talaga, Gusto pa may sariling caterer. Wow! Sarap talagang gastusin ang itatapon na parang tubig lang yung galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano po, di ba? Sana all. Kahit mistulang halimaw na ulupong ang itsura mo, talagang sasaluduhan at yuyukuan ka talaga ng mga zombies, ng mga pesting yawa. At ito naman yung pinapanawagan mong mga lintik kayo ng mga pinutukan kayo ng lintik, kung gusto na nyong inumin nyo, kayo na lang maglabo-labo. Bakit pati kaming nananahimik na walang pakialam sa inyo? Gusto nyo ipang idamay, humalik kayo hanggang sa gusto niyo, sa lubot at lawlaw ng amo nyong halimaw, okay? Magpatahimik kayo, pwede ba? Di pa basag ang mga pula namin at nasa matino at tama pa kaming pag-iisip para makiunggoy sinyo. Mga tanginumin nyo. No? Mga impactum, damonium, satanasium, sarap nyong ihilera sa luneta at ipiring squad ng lahat. Puro kayo mga salot sa bayan, mga Judas, Barabas, Estas. Mga leche, kinam. Ginabi ako, Tia Deli, kala mo. Eddie Luna, my friend, shout out. Ay, Karox,
Magandang araw muli si iyo dyan. Talagang ayaw pa rin tumahimik itong kampo ng mga salot. Oo nga, Karox. Pati ang mahal na Panginoon, idinamay nila. Mga pangalan, kaya naman, isa-isa na silang nalalaglag, Karox. Noong isang comment ko, magkakagulo yan, manalo o matalo ang Judas at demonyo na babae na yan. Sobra na ang sira sa ulo talaga. Malala na to, Luna. Wala nang gagawin matino ang kampo na yan. Hanggang 2028, baka di pa umabot ng 2027, magkakagulo na. Hindi talaga. Talagang magkakagulo na ang balat sa tinalupan. At sigurado kasama na ang gobyerno sa gulo. Salamat uli. Marami siya, Xerox, sabi ni T.L. Luna. Eddie Luna ulit, oh. Yung mga hayop na yan, pati matinong tao, nadadamay. Nadadamay na sa kahayupan ng mga Duterte. Mga Duterte na yan, bakit may mga tao pa rin hindi makaalis sa pamilya ng halimaw? Parang mga hindi rin nakakaintindi ng tama at mali. Mga DDS, sayang lang ang mga utak ninyo. Hindi ninyo ginagamit sa tama. Sumanib na rin kayo. Sumanib na rin kayo ngayon sa kampon ng demonyo. Kawawa kayo. Salamat ulit, Karox. Talagang kawawa yung mga hype na yan. Dolor Garcia, Pren Amy Bingson. Eman Escalona, shout out ha. Derek Noel Rosuelo, condolence ulit, my friend. Ha? Hanggang bukas po muli, mga boss. Good night. God bless. Mission accomplished, ha? Nakapag-collab tayo. Maski nahirapan akong binabasa, at least nasasagot ko, parang nagkukulab lang tayo, di ba mga boss? Dasal ang kailangan natin sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Ha?